Malungkot si Debbie na malaman nitong di nito magpa-flower girl sa ninang nito. Halos umiyak nga at ilang beses niyang tinanong ko anong dahilan. Ayos na rin niya magsinungaling pero kailangan para at least matahimik to. I'm not feeling well, anak. Ayoko namang mahawa mga basita sa sakit ko. Mami, may pinagtataguan ba tayo? Tanong ng bata sa kanya. Bakit mo naman natanong yan, anak? Kasi sa party, bigla na lang tayong umuwi na makita mo yung friend ni Ninong Jaron. Tapos ngayon sinasabi mo may sakit ka, mukha namang wala, mommy. Anak, ganito kasi yun. Di niya alam paano magsisimulang ipaliwanag sa anak ang totoo. Maunawaan ba nito lahat ko ipagtatapat niya rin ang buong katotohanan? Muling naalala niyang araw ng palayasan siya ni Tyron sa bahay nito. Alam niya di nagsisinungaling sa Jennifer. Magagawa ni Tyron ilayo sa kanya sa Debbie kapag nalaman nitong may anak sila. At ikamamatay niya pag nangyari yon. Iniisip pa nga lang niya para nang sasabog ang dibdib niya sa takot. Niyakap niya na mahigpit ang anak. Mahal na mahal kita, anak. Kapag may dagtang kang kumuha sa'yo, huwag kang sasama ha, promise? Pakiusap niya dito. Mami, ba't naman ako sasama sa kanila? Sabi nitong yumakap din sa kanya. I love you, mommy. Hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Kahit kay Tita Almira or sa iba pang kamukha mo. Araw ng kasal ni Jaron at Vanessa, hindi mapakali si Tyron. Di nakaligtas yon sa mapanuring mga mata ni Jennifer. Are you waiting for someone? Tanong nito sa kanya. Si Alondra ba? Of course not. Pagkakaila niya. Malamig sa function room na pinagdarausan ng kasal ngunit pinagpapawisan siya. Di niya gusto na parang naasakasan siya nito sa tono ng pananalita nito kahit wala naman siyang ginagawang masama. And yet bakit parang nagigilty siya? Ba't parang binabagabag siya ng konsensya habang tinitingnan sa Jennifer? Inakbay niya to at giniya pabalik sa kanilang mesa pero parang wala na sa okasyon ang atensyon niya. Kahit anang tawagin ang pangalan niya para magbigay ng speech kay Jaron, nakailang buckle siya. Wala doon ang utak niya. Are you okay, bro? Pabalong na tanong pa sa kanya ni Jaron pagkatapos. Yeah. Pilit na pilit ang naging sagot niya. Actually, kanina napunta sa simbahan, may halo ng excitement siyang nararamdaman. Excited ko ano na hindi niya mapangalanan. Ngunit nang makitang wala doon si Alondra, talagang disappointed siya. Hindi niya na-enjoy ang kasal ng kaibigan na para bang lutang ang utak niya the entire night. Kaya na makauwi sila ni Jennifer sa bahay, hindi mapakali ang mga paa niya. Hinintay niya lang makatulog to at saka nagmamadali siyang sumakay ng kotse. Nag-drive kahit nang wala namang katiyakan saan siya pupunta. Hanggang masumpungan ang sarili sa dating bahay nila ni Alondra. Unang beses niya nang sibilihan ng ina na bienta na lamang niya ang bahay, ngunit di niya yun magawang pakawalan. Para may isang bahagi pa rin ng puso niyang umaasa na someday, muling manunumbalik ang lahat. Muli, sisigla ang puso niya. At muli, titira siya sa bahay nito. Pumasok siya sa loob at doon siya kagad dumiretso sa kwarto. Well-maintained ang bahay dahil once a week may caretaker siya naglilinis doon, nangangalaga ng kapaligiran. May lungkot sa mga mata, ginala niya ang paligid sa kabuuan ng kwarto. Maraming masasaya at masasakit na alaalang nanunumbalik sa kanya habang nakamasid doon. Iniisip mo ba kung ilang beses kayong nagtalik sa kwartong to? Jennifer? Ginagawa ko naman lahat pero bakit parang hindi mo pa rin siya mabura sa utak mo ha, Tyron? Umiiyak na sabi nito sa kanya. Pero bakit ramdam ko pa rin siya pa rin ang mahal mo? Awang-awa niyakap niya ang babae. Nagkakamali ka sa inaakala mo, Jennifer. Matagal ko na siyang nakalimutan, sabi niya rito. Sinungaling, sigaw nito sa kanya. Aminin mong hindi pa rin nawawalang matinding galit ko sa kanya. Pero galit ang nararamdaman ko, naiintindihan mo ba ako? Paliwanag niya rito. Sinilip ko lang tong bahay pero walang ibig sabihin to. Actually, pinag-iisipan ko nga ibenta ang bahay na to. Tumahimik sa Jennifer ngunit hindi pa rin humihinto sa pag-iyak. Pinahid niya ang mga luha sa mga mata nito. Nakakonsensya sa ginagawa niya rito. Hindi deserve ng babaeng to ang ganitong treatment, lalo pa nga, at nakita niya kung paano siya nito mahalin at alagaan. Shit! Di niya maipaliwanag ang damdaming dumukob sa kanya na makita niyang muli si Alondra. Mas lalo pang sumidhi ang galit na nararamdaman niya para dito. Bakit bumalik na naman to sa buhay niya? Nagdilat ng mga mata sa Jennifer nang marinig na umandar ang makina ng sasakyan ni Tyron. Hinintay na lang niyang makalabas doon ng gate saka nagmamadali niya tong sinundan. Parang dinudurog ang puso niya na makitang sa dating bahay kung saan tumira kasama ni Alondra ito nagtungo. Nangangatal ang kanyang buong katawan nang bumaba ang kanyang sasakyan. Ginawa niya na ang lahat. Lahat-lahat na maaaring gawin para lang makalimutan ito si Alondra.
Pero bakit hanggang ngayon, ito pa rin ang laman ng puso ni Tyron? Paulit-ulit kong ide-deny sa kanya ng lalaki. Nagsiselos daw siya sa isang bagay na wala namang katotohanan, pero hindi siya tanga. Mas lalong hindi siya manhid. Ngayon masabihin na di mo na mahal ang babaeng yon? Sigaw niya rito. Jennifer, paulit-ulit mong sinasabi sa akin na akong mahal mo, na walang dahilan para mahalin mo isang babaeng kagaya niya. Pero bakit di ko maramdaman yung sinasabi mong pagmamahal? Bakit kahit pilit mong tinatanggi sa akin, kinasusuklaman mong babaeng yon? Iba ang nakikita ko sa mga mata mo. Di niya na napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Jennifer, pinagsusuntok niya ang dibdib nito. Hindi ko na maramdaman yung dating pag-ibig na pinakita mo sa akin noon. Mukha akong tanga na umasa isang araw. Magbabalik muli yun pero naghintay lang yata ako sa wala. Daramdaman niyang niyakap siya na mahigpit ni Tyron at hinalikan sa ulo. I'm sorry. Paulit-ulit na pagtangis ito habang hinahagod ang likuran niya. Napahagulhol siya sa balikat nito. Please Tyron, ako ang kasama mo. Sana naman kalimutan mo na ang babaeng yun. Huwag mo nang guluhin pa ang relasyon natin. Bumalik na tayo sa Amerika. Pakiusap niya rito. Doon na lang ulit tayo para mas matahimik ng buhay natin. I'm sorry. Yun lang paulit-ulit na sagot ni Tyron sa kanya. Mahal naman ni Tyron sa Jennifer kung tutuusin. Wala naman siyang ibang babaeng nakasama nang ganito katagal. Maski na nasa Amerika sila, hindi siya naghanap or nakipag-flirt sa ibang babae. It just happened na kahit anong gawin niya, di mapukaw ang kung ano man itong nararamdaman niyang pangulila sa dibdib niya at aminado siyang may mga sandaling hinahanap-hanap niya ang scent ni Alondra at ang malambot nitong mga labi. 5 years. Buong akala niya nalimutan niya na to and yet na makita niya tong muli. Biglang nanumbalik sa kanyang lahat. Ang masaya at sakit na alaala. Di pa rin pala humuhupa ang nararamdaman niyang galit para dito. Ngunit alam niya sa puso niya, narito pa rin ang kung anumang letseng nararamdaman niya para dito. Hinalikan niya sa Jennifer, siguro para pagtakpan ang guilt feeling na nararamdaman niya. Tinagon siya nito, ngunit maya-may tinulak siya nitong palayo. Umuwi na tayo, please. Pakiusap nito sa kanya. Ayoko dito, parang bumabaliktad ng sikmura ko. Sabi nitong lumabas na ng kwarto. Habang papauwi, bumabalik ang mga alaala sa utak na Jennifer. Flashback. What? Magpapanggap kang buntis ka para mahalin ka muli ni Tyron? Anak, ano bang kalokohan to? Mama, yun lang paraan para mahalin niya akong muli. Alam kong pag nalaman niyang buntis ako, makukumbinsi ko siya na magsama kami. Umiiyak na sabi niya sa ina. Para kasing ang labo na sagot niya nang tanungin ko siya kung ano nang lagay namin ngayong nagpa siya siyang bumalik sa Amerika. Feeling ko wala na ako sa mga plano niya kaya lolokohin mo siya? Matiim na tanong ng ina sa kanya. Hindi ba't yan din ang dahilan kung ba't galit na galit siya dun sa asawa niya? Ma, hindi sila mag-asawa. Null and void ang kasal nila at iba namang case yun. Katwiran niya sa ina. Pero di ka naman buntis. Aga-aral lang sabi nito sa kanya. Madali nang gawan niyo ng paraan, ma. Ang mahalaga, makuha kong muli ang loob ni Tyron. Hindi ko alam kung tama bang magsinungaling ka pero malaki ka na at alam mo nang ginagawa mo. Besides, mo ka nakapagdesisyon ka na at di na magbabago pang pasya mo. Huwag mo lang sanang kalilimutan, hindi lang si Tyron ang lalaki sa mundo. Siya ang mahal ko, mama. At ikamamatay ko siguro kung di kami magkakatuluyan. Kaya walang nagawa ang pamilya niya na magpanggap siyang buntis at sumunod kay Tyron sa Amerika. Madali lang naman niyang nagawa ng paraan ng pagdadalang tao. Sinabi lang niya kay Tyron na nakunan siya. Awang-awa nga sa kanya si Tyron dahil halos di siya makausap ng isang buwan. Kailangan niya yun para makuha ng hustong simpatya nito. Muli, nabalik sa kasalukuyan ng kanyang utak na maramdaman niya. Hinalikan siya ni Tyron. Tinagon niya ng buong init ang mga halik nito but deep inside her heart alam niya, di sapat para kay Tyron ang init na pinaparamdam niya rito at kinatatakutan niya ang posibleng mangyari. God, she cannot afford to lose him. Ang dami na niyang sinakripisyo para sa lalaking to. Di niya na napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Naramdaman niya ni Tyron. Kurot noong tumingin to sa kanya, nagtatanong ang mga mata. Pinahid niya ang kanyang luha at may pait sa mga labing ngumiti. Kaya ka siguro nagkakaganyan kasi di kita mabigyan ng anak. Malungkot na sabi niya at saka napahagulhol. Kung di sana nawala ang baby natin, mas masaya sana tayo. I'm sorry hindi ko nailigtas ang anak natin. Pagsasirungaling niya rito. Awang-awang niyakap siya ni Tyron. Shh! Darating din ang para sa atin. Pagbibigay assurance nito sa kanya. Nagkagulatan sina Tyron at Alondra na makita sila sa eskwelahan na pinapasukan ni Debbie.
Foundation Day sa eskwelahan ng anak at pinuntahan niya to para tulungan mag-BSL. May special performance to kasama ng mga kaklase para sa panauhing pandangal. Sa malaking gymnasium ng eskwelahan ginanap ang mga inihandang programs ng school. May stage ito at nilagyan ng divider para siya maging backstage na magpa-perform na estudyante. Palabas na siya ng backstage na makasalubong si Tyron. Saka lang na-realize na ito ang pangunahing pandangal ng eskwelahan. Sandali, anito sa kanya. Hinawakan ng braso niya para pigilan siyang umalis. Ramdam ang tila kuryenteng gumuhit sa kanyang katawan at pagkakadaiti ng kamay nito sa braso niya. Naiinis siya sa sariling hindi pa rin nawawala ang epekto nito sa kanya. Gusto ko lang malaman ng tungkol sa bata. Anak ba natin siya? Matiim na tanong nito sa kanya. Mabuti na lang nakapaganda siya sa mga ganitong pagkakataon. Kung di baka mataranta siya sa isasagot. Ngumiti siyang may pait sa mga labi. Sa palagay mo, kung anak natin si Debbie, ililihim ko siya sa'yo? Hindi ba magagamit ako? Bakit ko siya ipagkakait? Ipagkakataon ko na yun para pagkakitaan siya. Kaso hindi ko siya anak eh. Ako lang nag-alaga sa anak ni Ate Almira dahil busy siya sa tinayo niyang business. Ani niyang pinaksi ang brasong hawak nito. May mga itatanong ka pa ba? Umiling ito. Kung wala na, goodbye. Ani niyang maling bumalik ng backstage para ipaalala kay Debbie ang naging usapan nila na kahit sino magtanong dito lalo na kung di nito kakilala, huwag na huwag magbibigay ng anumang detalye. Pagkasabi nun naupo siya sa isang sulok para panoorin ang performance nito pero parang sinisilihan ng puwet niya habang nihintay ang paglabas ni Debbie sa stage. May mga sandali pa ngang ramdam niya ang mga mata ni Tyron na kamasid sa kanya. Mas lalo tuloy siyang kinakabahan. Ang bilis-bilis ng pintig ng puso niya sa pinaghalo-halong kaba at takot na nararamdaman. Natatakot siya sa posibleng mangyari kapag nalaman nito na nagkaroon sila ng anak. Pero di niya rin mapigilan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. All these years, walang nagbago sa nararamdaman niya para kay Tyron. Ito pa rin nag-iisang lalaki sa buhay niya. Hindi siya nawala ng mga manliligaw, maski nga anak ng mayor sa lugar nila. Minsan nagtangkang maligaw sa kanya. Nagsawa lang ng paulit-ulit niya tong binabasted. Ayaw niya kasing makipagrelasyon para lang masabing may karelasyon siya. Mabutit may anak siya kahit papano naibsan ng pangulilang nararamdaman ng puso niya. Bakit kasi kailangan makita niya pang muli si Tyron? Ewan kung ba't di magawang alisin ni Tyron ang mga mata sa mukha ni Alondra. Nagagalit siya rito and yet namimiss niya to kahit pa nga ayaw niya yung aminin sa kanyang sarili. Tumunog ang kanyang phone para pa siyang nagulat. Saka lamang napukaw ang utak niya. Sinagot niya ang tawag ni Jennifer. Hello? How is it going? Anang babae sa kabilang linya. After 20 minutes pa siguro ako sa salang? Sagot niya rito ngunit ang mga bata ay naroon sa kinaroroonan ni Alondra. Nakunot ang noon niya na makita na may isang gwapong lalaking lumapit dito at tumabi sa kinaupuan nito. Biglang nagrigodo ang dibdib niya. Jennifer, I'll call you later. Ani at mabilis inoff ang phone at mabilis lumapit sa kinaroroonan ni na Alondra. Di niya alam anong pumasok sa utak niya para tabihan din si Alondra sa harapan ng lalaki. Dumaan siya para iparamdam ditong presensya niya. Excuse me. Aniya at naupo sa kaliwang side ni Alondra. Inayos pa niyang suot na polo at waring nagpapapansin na tumikhim. Tinuwid niya ang pagkakaupo. Nakita niya kumunot ang noon ni Alondra. Nginitian niya to na waring umabot hanggang magkabilang tenga, pero tiningnan niya na masama ang lalaking katabi nito. Dumilim pa ang mukha niya nang waring may binulong to na kung ano kay Alondra. Ha? Di naman kagapuhan. Tsaka di hamak malaki ang lamang niya rito kung kagapuhan din ang pag-uusapan. Daig niya sa sarili habang waring pinagkukumpara niya ang itsura niya at ng lalaking katabi nito sa right side. Hindi inaasahan ni Alondra na tatabihan siya ni Tyron. Sa kanan naman niya ay si Raymart na gaya niya solo parent din dahil namatay sa panganganak ang asawa nito. Matagal nang nagpapahangin sa kanya si Raymart, lalo pangat magkaklase ang mga anak nila. Pero gaya na iba niyang manliligaw, sa umpisa pa lamang, pinaramdam niya nang hindi naman siya interesado makipagrelasyon. Pero ano ba ang pumasok sa utak ni Tyron at tinabihan siya? Feeling niya nga gusto pa rin siya nitong parusahan hanggang ngayon, hanggang sa tawagin to sa entablado para magsalita. Nagkaroon siya ng pagkakataon para makaalis sa kinauupuan niya. Di niya alam na sinundan pala siya ni Raymart. Ang haba ng programa, no? Panimula nito. Medyo boring naman iyon, yung ibang palabas. Tumango lamang siya. Balita ko yung guest speaker si Mr. Tyron Stevenson, ang isa sa magiging may-ari ng school na to.
Halos babulong lang nasabi sa kanya ni Raymart. Natigilan siya. Saan mo nabalitaan yan? Kay Teacher Avila. Narinig kong pinag-uusapan nilang tungkol doon kanina. Balita ko pa, balak nitong gawing university ang eskwelahang to. Natakot siya. Kung totoo yon, ibig sabihin, mapapadalas ang pagbisita nito sa eskwelahan at may posibilidad din na malaman nito ang tungkol kay Debbie. Ang init, no? Lika muna sa kantin, mag-soft drinks muna tayo. Mamaya pa matatapos ang program ng mga bata. Yaya nito sa kanya. Pumayag siya since nauuhaw na rin siya habang naglalakad palabas ng gymnasium. Ang daming tumatakbo sa utak niya. Na-distract si Tyrone nang matanawang umalis si Alondra, sinundan ng laking katabi nito. Nawala tuloy siya sa kanyang sinasabi. Mabuti na lang at mabilis siya nakabawi. Na matapos ang kanyang pagsalita, hinanap niya si Alondra, ngunit naharang siya ng principal ng eskwelahan at kung ano-anong mga kinuwento sa kanya. Nahiya naman siyang layasan to. Dumilim ang kanyang mukha nang matanawan to kasama ng lalaki na katabi nito kanina. Waring nagtatawanan pa ang mga to habang magkausap. Hindi niya maintindihan kung bakit naiinis siya. Nagsasalita ang principal na kausap niya wala doon ang utak niya. Hello, Mr. Principal. Hello, sir. Anang isang matinis na tinig mula sa kanyang likuran. Paglingon niya ay nakita niya magandang bata kasama ni Alondra noong isang gabi. Nakangiti ito sa kanya. Hello, Debbie. Anang principal. Si Debbie ang isa sa pinakamatalinong bata at listo dito sa eskwelahan. Sabi ng matanda sa kanya. Ngumiti si Tyrone sa bata. Hello, little girl. How old are you? Magiliw na tanong niya sa bata. Yumuko pa siya rito para maging kapantay niya to. I'm almost 5 years old. Natatandaan ko po kayo. Kayo po yung friend ni Ninong Jaron, hindi po ba? Usisa nito sa kanya at lumungkot ang mga mata. Dream ko pa naman po na maging isang flower girl. Kaso po, nagkasakit si mommy. Napakunot ang noon niya. Mommy? Sinong mommy mo? Debbie. Napalingon siya kay Alondra na humahangos patungo sa kanila. Nagmamadaling kinaraga ni Alondra si Debbie. I'm sorry pero may lakad sila ni Ate Amira. Sabi niya kay Tyrone. Nagmamadali na siyang naglakad papalabas ng gate. Ewan kung paano niya nagawang maglakad ng ganun kabilis habang karaga niya ang anak. Siguro dahil sa adrenaline rush sa sobrang takot na malaman ni Tyrone ang tungkol sa totoong pagkatao ng bata. Nagpahatid siya sa tricycle sa bahay ng Ate Almira niya at ikinuwento niya ang lahat dito. So gusto mong palabasin na ako ang mommy ni Debbie? Tila nag-iisip ng malalim si Almira habang nakatingin sa kanya. Palagay mo maiilusot natin to? Hanggat kaya ko, ate. Natatakot akong kunin niya sa akin sa Debbie. Nag-aaral lang, sabi niya sa kapatid. Tiyak kapag nalaman niyang anak namin ng bata, ilalayo niya sa akin ang anak ko. Ate, mamamatay ako kapag si Debbie ang nawala sa akin. Huminga ito ng malalim. Palagay mo, fair ba kay Debbie ipagkait mo siya sa tunay niyang ama? Hindi siya nakaimik. I don't know, Alondra, pero hindi kaya it's about time na itawid natin ang mga naging pagkakamali natin sa kanya at sa pamilya niya? Matiim na tanong ni Almira sa kanya. Pero syempre, ikaw pa rin naman na magde-decide. Suggestion lang akin lalo pat ang dami na nating naging kasalanan sa kanya. Lalo na ako. Tinignan niya ang kakambal. Ate, may nararamdaman ka ba kahit katiting lang na pagmamahal para kay Tyrone? Nagkibit ito ng balikat. That time, mas matindi yung pagkahangad ko na magkaroon ng maraming pera. I don't know, siguro kung nabigyan kami ng chance, baka sakali. Pero hindi rin siguro. Hindi ko kasi naramdaman yung spark na naramdaman ko kay Alex kapag kasama ko siya. Eh ikaw, hanggang ngayon ba, mahal mo pa rin siya? Di naman nawala yung espesyal na pagtatangi ko sa kanya, ate. Matapat na sagot niya sa tanong ng kakambal. Ramdam ko nga. Pero sabi mo, ikakasal na sila ng Jennifer na yon? Tumango siya. Well, kung yun ang kapalaran niya, so be it. Pero kung ako sa'yo, sasabihin ko sa kanyang tungkol kay Debbie. Magpapaliwanag din ako, malay mo, magkaroon pa kayo ng chance. May pagak sa mga labing, natawa siya. Sa laki ng giget at galit sa akin ni Tyrone, imposibleng mapapatawad niya ako. Besides, ayoko nang mag-take ng chances. Okay na ako sa ganitong tahimik na buhay. Tahimik ka nga ba? Hanggat may tinatago ka dyan sa sarili mo, hindi ka matatahimik. Yon ang isang bagay na natutunan ko. Sabi nito sa kanya. Ginagap ang isang kamay niya. Alondra, maliit lang Pilipinas para sa mga Stevenson.
Kaya hindi ko alam hanggang kailan mo maitatago ang katotohanan to. Sana matuto na tayo sa mga naging pagkakamali natin noon. You can't run away from the truth forever, Alondra. Buhay ni Debbie ang nagsasuffer. Sabi ni Vanessa nang pasyalan siya ng mga to sa bahay. Tingnan mo dahil sa takot mong yan, na-miss tuloy ni Debbie maging flower girl sa kasal ko. Pati si Jaron ako magsinungaling sa kaibigan niya para lang mapagtakpan ang sitwasyon mo. Do you think it's fair? Napabuntong hininga siya ng malalim and knowing Tyron. Palagay mo ba, matatahimik siya at maniniwala ng ganon-ganon na lang? For sure, gumagawa na yun ng investigasyon. Dagdag pa nito sa kanya.